Lusot na sa Kamara ang panukalang higit 6 trillion pesos na 2026 budget. Tuluyan na ring tinanggal sa pondo ang alokasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Pero inaalmahan naman ng ilang kongresista ang pagpapanatili ng 200 billion pesos na unprogrammed funds. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa botong 287 na kongresista, aprobado na ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Ibinida ni House Appropriations Chairperson Mika Swansing na wala na silang inilagay na pondo sa flood control projects. Tuluyan na kasi nilang inilipat ang malaking bahagi ng higit 255 billion pesos sa tatlong pangunahing sektor. Kabilang dyan ang dagdag na 56.6 billion pesos sa edukasyon, 90.7 billion pesos sa kalusugan at 53.7 billion pesos naman sa agrikultura. Dahil sa karagdagang ito, 1.28 trillion pesos na ang magiging budget ng Department of Education sa 2026. Ito na ang pinakamataas na budget ng DepEd sa kasaysayan. Nakamit din ito ang target ng pamahalaan na maglaan ng 4% ng Gross Domestic Product o GDP sa edukasyon. Sa kabilang banda, 12 kongresista naman ang bumotong hindi pabor sa panukalang budget. Kabilang dyan ang Akbayan Party List, Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal Party List, pati na sina Congressman Kakabag-Aw, Edgar Erice, Crisel Lagman, Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Ilan sa kanila ang tinutulan ng pondo dahil na rin sa hindi pagtanggal ng higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations na kinakastigo ng karamihan sa minorya. Hindi pa rin natutuldukan ang corruption. Hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no. No, wala na dapat ang program fund sa General Appropriations Bill. Naging pugad tuloy ito ng mga ghost, substandard, and overpriced projects. Giit naman ng Makabayan Bloc, pagpapatuloy lang sa anilay corrupt na pork barrel system ang inaprubahang pondo. Hindi raw ito pagbabago kundi pagpapalakas anila ng sistemang korupsyon na pinapayaman ang mga political elite. Pero ayon kay House Speaker Bogie D, malinaw na may transparency ang bawat proseso sa pagpasa ng budget. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim. Sa ilalim nito, walang naitago, wala ring tinago, at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman, tinira ang aniyay milagrong nangyayari sa Bicameral Conference Committee kapag pinagsama na ang bersyon ng Senado at Kamara sa national budget. Kaya dapat daw isa publiko pati ang sesyon ng BICAM. Sayang at sinayang ang pagkakataon na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Trust remains a big word for all of us. Bagay na tiniyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na isusulong ng Kamara. We will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.